Matapos ibahagi ni Kris Aquino ang kanyang tunay na kalagayan, mga paghihirap na pinagdaraanan sa kanyang mga karamdaman, ay may opinyon naman dito ang writer at direktor na si Ronald Carballo sa nangyayaring pagdurusa ng Queen of All Media. Ayon kay Ronald, kung totoong may binabawing tagumpay ang Panginoon, si Kris Aquino ang great example. Sumikat, hinangaan, yumaman bilang TV host actress. Aktresan dahil sa kanyang sariling tatak bilang primera gimikera as Queen of All Media. To the point na pati pagkakaroon ng STD sa dating kinasamang si Joey Marquez ay binulgar niya at dinaramatize niya mismo on national TV sa kagustuhan niyang pag-usapan siya ng Pilipinas. Ganun at yun si Kris Aquino during her time. Enjoy na enjoy siyang sikat siya at pinag-uusapan siya ng lahat, even in a bad light. Gusto niyang sinasamba siya ng lahat na parang Diyos, higit sa lahat. Kinamuhian din siya ng marami dahil sa kanyang kaartehan at sa dami ng nilait niya, minata, ipinahiya at pinagtawanan niya on national TV. Generous naman tumulong si Kris sa mga taong gusto niya lang. Pero lahat yon naka-broadcast. Wala siyang ibinigay o itinulong na siya lang ang nakakaalam. Kailangan malaman talaga ng buong mundo. Kailangan well-publicized ang anumang ginagawa niya for her own kasikatan. Regardless is kung anuman yon. May masaktan man or masagasaan man siya, wala siyang pakialam. Ang mahalaga sa kanya ang kanyang publicity, ang kanyang kasikatan. Wala siyang reward doon mula sa langit. Diba, sabi nga, para pagpalain ka, dapat kung tumutulong ka man, di na pinananabi. Dapat ikaw lang ang nakakaalam. Ang itinulong ng kanan na kamay, hindi na dapat malaman ng kaliwang kamay. Ika pa nila. Hindi niya kakayanin at hindi niya matatanggap na laos na siya at hindi na siya pinag-uusapan nung mga panahong high almighty siya at nasa tuktok siya ng lahat. Dahil na rin sa Mommy Cory at Brother Ninoy niya na pawang mga naging presidente ng Pilipinas. Ang hindi na foresee ni Kris, hindi siya Diyos. Darating at darating ang araw, matatapos at babawiin kung anong meron siya. May katapusan ng lahat, ika nga. Kaya mas mabuting magpunla ng kabutihan sa puso ng kapwa, kesa sa maging makasarili, mapagmataas at puro kagagahan lamang ang mga ginawa. Ang malungkot pa kay Kris, tinapos ang lahat sa career niya dahil sa malubhang karamdaman na may pain o sakit talaga sa katawan na nagpapahirap sa kanya. Lahat ng dinaranas niya ngayong hirap ng loob at katawan ay kabaligtaran ng lahat ng mga panandaliang ligayang dinanas niya with glamour and popularity in showbiz. Nung kasikatan pa nga ni Kris, lagi niya talagang priority ang publicity gimmicks. I experienced it firsthand with her. Hindi siya matatahimik na hindi siya pinag-uusapan sa bawat sulok ng showbiz. Alam niya ang laro niya. Magaling si Kris magpaikot ng tao. Walang tatalo sa kanya sa puntong yan. Ngayon nga'y matagal na siyang nakaratay sa malubhang karamdaman. Patunay na binawi na ang magandang career niya at ang kasikatan niya. Wala na siyang power sa industriyang nagpasikat sa kanya. Wala na siyang lakas, literally. Wala rin siyang maiiwang body of work, kundi ang mga halakhak niya ng panlalait, pangmamaliit at pagpapahiya ng kapwa. Ngayon ay patuloy siyang lumalaban. Blessed pa rin siya kasi marami siyang pera, humahaba pa ang buhay niya. Kung sa isang mahirap na tao nangyari ang sakit niya, matagal na siyang namaalam. Sayang lang ang mga pera at yaman ni Kris na bunga lahat ng kanyang pinaghirapan sa kanyang mayabong na career sa showbiz. Sa pagpapagamot lamang na pupunta at kung sakali sa katotohanan ng buhay ay sa pagpapalibing lamang sa kanya mauuwi ang lahat. Yun ang lagi ng aral na paulit-ulit ng sinasabi na binabaliwala ng marami. Ang dapat nating paghandaan ay ang ating eternal life. Hindi tayo dapat malunod sa mga material na bagay, kasikatan, yaman, pera, at mga karangyaan. Lahat yan ay pahiram lamang at pansamantala lamang. Darating at darating ang araw ng pagbawi. Ni isa man dyan, hindi natin madadala at di na natin mapakikinabangan kapag tayo ay namaalam na sa mundong ito. Mas mabuting maging mabuting tao kesa maging mapagmataas dahil sa tinatamong tagumpay, yaman at kasikatan. Pero sa kabila ng lahat ng pinaggagawa ni Kris sa buhay niya, kaya masama o mabuti, sino tayo para humusga? Sa Diyos lang siya haharap. Kung may dapat talaga siyang pagbayaran sa katapus-tapusan ng lahat, sa Diyos lamang talaga.
Diyos lamang ang huhusga sa kanya. Hindi ang sino man. Bagamat tapos na ang lahat ng ito sa Panginoon, patuloy pa rin nating ipagdasal si Chris na naway gumaling siya at humaba pa ang buhay niya. Hindi na para sa showbiz industry. Para na lamang sa dalawa niyang anak at mga iba pang tunay niyang mahal at mga nagmamahal din sa kanya.